Kaya dito tayo ngayon sa number 2 ng ating tataguting tanong. Nasagot na natin yung number 1. Wala pong dalawang compartment sa heaven. Kaya nung umakyat si Jesus doon, diretso siya sa most holy place. Binabanggit sa Leviticus 16 na nasa presensya ng Diyos, nandun ang Ark of the Covenant, that is the most holy place. Ewan ko ba mga Adventist, kasi kawawa, ito, Brother Toto, kawawa yung mga Adventist member, lalo yung mga mahihirap. Kasi nakarely sila sa paliwanag ng mga pastor nila, Ellen G. White, at marami dyan na pastor nila, kahit alam na nilang mayroong mali ang doktrina nila, sige pa rin silang turo ng turo. Kasi nga, malaki sweldo nila, maraming pakinabang. Kawawa yung mga membro sa ilalim na nag-absorb na mahihirap. Walang pera. So, kung ako sa mga members, huwag niyong tularan yung kultura ng yung pastor nyo. Sila, okay lang na manatili dyan kasi nakikinabang naman sila. May pera sila, may sweldo at kung ano-anong benefits. Kasi yung mga members, wala naman. Ba't pa kayo mananatili sa kasinungalingan? Kayo po yung nagiging biktima at pagiging SDA, anong benefits nyo? Na material, wala. In fact, nabibigatan pa kayo. Tapos, hayaan nyo lang na kahit mali na, manatili kayo. Ito yung pangalawang objection sa sagutin natin. Does the plural form tahagya suggest that Christ entered a two-part sanctuary, thus performing a two-phase ministry? Tutok tayo dito sa tahagya. Although alam na natin, dito pa lang sa first question, imposible na magkaroon ng holy place sa langit kasi nga, yung holy place pala, it refers to the earthly sanctuary na ngayon wala na nung 70 AD. So, ano function? Anyway, so, it is only in the imagination. Dito tayo sa tahagya. Ito yung sinasabi ko na published ng Biblical Research Institute. Actually, this is volume 2. Interpreting Scriptures by Gerhard Vandal, siyang editor. Mayroong tanong dyan sa page 413. Does Hebrews 9:8 refer to the most holy place in the heavenly sanctuary? Interpreting Scriptures, Bible questions and answer. Page 443. Sabi dito, it has been clearly established that the expression tahagia refers mainly to the sanctuary in general. The Greek translation of the Old Testament, the Septuagint, uses this expression 170 times, of which 142 refer to the sanctuary in general. In 98 places in which tahagia in the Septuagint is a translation from the Hebrew, 36 times is a translation of the Hebrew word mikdash, sanctuary, which designates a sanctuary in general. Interpreting Scripture, Bible Questions and Answers, Gerhard Vandal, editor, page 413. Kaya sabi dito, this comparison, showing the superiority of the heavenly sanctuary over the earthly, is relevant for the author's larger purpose, showing the superiority of Christ's heavenly high priestly ministry. The focus is neither on the most holy nor on the Day of Atonement. In other words, at issue is not the place or the time, but the person who ministers in the heavenly sanctuary. The explicit statement about the heavenly sanctuary is not about its subdivisions, but rather the fact that it is not made with human hands. Verse 24. Interpreting Scripture, Bible Questions and Answers, Gerhard Vandal. Editor page 413. Pinasa to, nung ako'y Adventist, believe ako, proud ako, pinagmamalaki itong libro to, lagi kong dala yan. Pero ngayon ako'y naliwanagan na, not Adventist anymore, at isang born-again Christian. Ngayon lang na-reveal sa isip ko, nagdiwanag, na ang sagot nila paiwas sa talagang issue. Kung babasahin mo lang itong buong page na to, 413, 414, mahalata mo na iniiwas nila ang mga Adventist para mapag-usapan na ito ay Day of Atonement. At sa Day of Atonement, ang high priest ay pumapasok at ang ministry niya kasi ay nasa most holy place. Hindi daw sa kung most holy ba o ganyan po ang paraan ng pagtuturo po sa mga kawawa na mga member ng Seventh-day Adventist. Kasi mga bayarang pastor ito, mga kapatid, huwag kayong papayag na papadikta sa mga ganitong aral. Tingnan niyo po yung Bible niyo. Biruin mo, sasabihin niya, ginamitan pa niya ng statistics, ma-overwhelm ka. Wow, ang galing ah. Ibig sabihin talagang may statistic pa siya, andun data,
na ang sanctuary o tahagya mainly to sanctuary in general. In fact, pareho rin ito ng turo ng unang objection natin na they believe na pag sinabing tahagya, it is composed both of two compartments. In general, Mm. holy place and most holy. Na? Kaya sabi ko na, kawawa pala ako nung Adventist ako, napaniwala, napabilib ako dito. Now, ito po ang sagot natin. Totoo ba na pag sinabing tahagya, it is a sanctuary in general? Ganun ba talaga mga kaibigan? Ganito ba ang honest na assessment? So, ito po ang ating response dyan. Mm. Number one, though primarily plural, which I believe is true, nabanggit natin kanina, tahagya refers to the antitypical second room, not a bipartite heavenly sanctuary. Like what you said, tahagya is plural in form, but singular in meaning. Okay? Context, itong pinakamalaga sa lahat. Kung mapapansin nyo mga kaibigang Adventist, hindi lang kayo ng mga scholar nyo. Dinaan kayo sa mga statistics, dinaan kayo sa focus-focus, yung pala hocus-pocus. Ang importante yung context, ito ang magdidetermine kung anong meaning ng tahagya, hindi statistics, hindi mga syntax na yan. Context pa rin. No? At yan lilinawin natin kasi nga, pag tinignan natin dito, Brother Toto, sa Hebrews 9:2. Sa Hebrews 9:2, ewan ko, kapag nakumpronta ko itong mga scholar na ito, Biblical Research Institute, ito yung tatanong ko sa kanila. Sabi mo, pag sinabing tahagya, ay tumutukoy lamang sa sanctuary in general. Oh, bakit dito? Sa Hebrews 9:2 na ating pinag-usapan. Bakit ang tinutukoy dito sa Hebrews 9:2 ay holy place lang, yung first compartment? But ang ginamit sa first compartment, tahagya. Tahagya. No? At yung pinaka-parsing dito, it is an adjective, neuter gender. Plural. The holy place. Pero, ang tinutukoy lang niya, isang room. Tahagya. Next verse, verse 3. Tahagya. Mm. Ginamit naman ito sa Holy of Holies, most holy place. Mm. Kung totoo, na pag ang tahagya, it refers to, in general, it means lahat. Holy place, holy place. Bakit ito Holy of Holies lang ang tinutukoy? Verse 2, ay holy place lang. No? Yung araw-araw pinupunta ng priest, tinatawag na tahagya. Mm. Hindi naman dalawang compartment ng holy place. Yan ang gusto kong ipasagot sa inyo. Kahit sa mga layman nyo dito na nagtatanggol sa inyong doktrina ng sanctuary, papasagot ko sa inyo yan. At taga-antay ako ng sasagot nito kung talagang honest kayo. Pero ako, asigurado ko, hindi kayo honest at I'm sorry to say na hindi nyo kaya sagutin ito. Kasi napakaliwanag po. No? Ang ganda ng Hebrews chapter 9, Brother Toto. Mm. Kung ating mga Adventist ay gusto nila maunawaan talaga ang paliwanag kung anong ministry ni Jesus sa heaven, huwag na itapon niyo yung libro ni Ellen White, sunugin niyo. Huwag na yung SDA commentary. Diretso na kayo sa Bible. Mm. Diretso na kasi the Bible explains itself. Nasabi mismo niya yung kahulugan. At in fact, sabi nila, hindi naman importante daw, binasa natin kanina, hindi importante kung most holy place. Bakit hindi importante? Importante yan doon sa sumulat ng Hebrews. In fact, siguro bubuksan ko itong Bible, diretso tayo sa Bible. Para pakita sa inyo na importante yan. Hindi pwede sabihin na hindi importante. Let's open our Bible dito sa Hebrews chapter 9. Ito ng Hebrews chapter 9, tapos na ang usapan Kaya lang nagpakita tayo mga technical para po sa mga kapatid nating Adventist na masyadong believe sa kanilang mga scholars. Umpisan lang natin sa chapter 9, verse 1. Kita mo kung gaano ka-importante ang distinction ng holy place at most holy place sa author ng Hebrew. Di tulad nung nabasa natin sa Biblical Research Institute, para lang ipaiwas na yung kanilang kamalian hindi masilip, pinaiwas kayo.
Ang sabi dito sa Hebrews chapter 9, verse 1, now even the first covenant, it is the Old Testament, had regulations for worship and an earthly place of holiness. For a tent was prepared. The first section, in which were the lampstand and the table and the bread of presence, it is called holy place. Pag tinignan natin sa Greek yan, kahagya yan, plural. Oh, paano yan? Literal pala sa Adventist na maraming palang holy place, maraming rooms. No, of course, hindi niya tatanggapin. And then, sabi sa verse 3, behind the second curtain was a second section called most holy place. Tahagya ulit. Tahagya. Plural. Ibig sabihin maraming holy place? Hindi po. Isa lang po ang holy place. Having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was golden urn holding the manna and Aaron's staff that budded and the tablets of the covenant. And above it, the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things, we cannot now speak in detail. Okay? Of course, hindi na i-detail yan. These preparations, having thus been made, the priest go regularly into the first section. Kung hindi importante ito, bakit pa niya papaliwanag isa-isa to? Yung first section. Performing the ritual duties. But into the second, only high priest goes. And he but once a year. Sa mga Adventist, yung high priest, nagpunta muna sa holy place. Doon sa first section. Samantala sa paliwanag dito sa Hebrews, hindi pumupunta ang high priest doon. Regularly, ang pumupunta doon, priest. Ang second section, only the high priest goes and he sat once a year. At saka once a year eh. Sabihin ng Biblical Research Institute na hindi na diniscuss ang holy place at most holy place. Andyan nga po eh. No? Andyan nga po. At sabi dito, and without taking blood, which he offers for himself and for the intentional sins of the people. By this, the Holy Spirit indicates that the way into the holy places, tahagya, the way into the holy places, tahagya. Hindi kasama dyan holy place na compartment, but the most holy place ito is not yet opened as long as the first section is standing, which is the symbolic for the present age or present Jewish age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper, but deal only with food and drink and various things, regulations for the body, imposed until may time marker, Brother Toto eh. May time marker eh. Ano yung time marker? Mag-exist lang yung mga bagay nito. First section, until the time of Reformation. Hindi ito Martin Luther Reformation na. Reformation, ibig sabihin, long time na si Jesus ay magsaserve na as high priest sa most holy place sa heaven. That is the time of Reformation. Ibig sabihin, hanggang dyan lang. Di ba sabihin na until the time of 1844? Oo, isa pa yun. Oo, kasi may mga Adventist Reformers. It has nothing to do with that, mga kapatid na Adventist. Okay. Ang ganda dito sa sulat dito sa Hebrews, Brother Toto. After niya, in-explain niya in detail eh. Yung priest, doon sa holy place. Yung high priest, the second, ay yung high priest. Then pagdating sa verse 11, dinescribe niya, dinitalye niya. Dinitalye niya yung ginagawa ng high priest sa second temple. Sa second part. Yan, 11. Binalikan niya yung sine-explain niya kanina sa verse 1 and 2. But when Christ appeared as high priest. Yan. High priest siya. For the good things that have come. Then through the greater and more perfect tent, of course sa heaven to, not made with hand, that is not of this creation, he entered once and for all into the tahagya. Sa tahagya, this is equivalent to the second portion. Kasi high priest siya nang pumasok, hindi priest.
At sabi nga ng verse 6, yung priest sa temple, sa first section, yung priest. Yung second, only the high priest. Eh, nang pumasok si Kristo, Yun. high priest siya, Wala. hindi siya priest. Hindi Correct. na pumasok muna siya as priest. So, Di ba? Wala nang sinabing gano'n. so it Go actually ahead, connects Tata. na, yun nga, logically, sana hindi niya na lang sinabing as high priest. As priest lang, di ba? Priest na lang. Pero Okay, sinabi prinsipyo high yun. priest eh. So, hindi pwedeng gawin ng Oo. high priest at that point in time yung ginagawa ng priest na araw-araw pumapasok para mag-offer ng Yun, daily tama. sacrifices, di ba? Kasi kung Tama. kung pipilitin natin yung paliwanag ng SDA, kailangan bago nung 1844 si Jesus Christ, ano ba yung ginagawa niya doon sa holy place lang? So ini-imagine ko kung Tama. priest siya, yung daily sacrifices, yung morning and evening sacrifices, mini-mirror niya yung yung ginawa sa earth na yung Mm, hype, yung priest lang ang gumagawa daily. tama. Ngayon, kung Mm, papaliwanag natin, nagsimula lang yung ministration ni Jesus Christ as a high priest noong 1844, then doon pa lang nangyari yung Day of Atonement, doon pa lang ganun na nga. yung Day of Atonement. Kasi nga, ang Oo. ginagawa niya is yung daily sacrifices lang di ba? Pero Exactly. hindi siya magtutugma kasi ini-specify dito sa verse 11 that Christ appeared as a high priest. Mm, So, ibig sabihin tama. nun, ang gawain ni Jesus Christ, nung umakyat na siya as high priest, yung Yom Kippur o yung Day of Atonement, natupad na. Kasi, na na yung Yes. sacrifice eh. In fact, Exactly. magtutugma ito dun nga sa Jesus Christ, and ito, controversial din ito sa SDA doctrine, that Jesus Christ is both the sin offering and the sin bearer. Tama. Di ba? Tama. Kasi, Tama. ang sa akin, ang dating paniwala ko na kung dito ako sa mindset na two-phase ang salvation, ay inaantay pa yung panahon na si Satan yung magiging sin bearer kasi siya yung Yun magiging nga eh. asasel, di ba? Kaya pala. Pero hindi eh. Ito, sa akin, nasabi ko, mas may sense na paniwalaan itong paliwanag ninyo na Christ appeared as a high priest kasi nga, dito pa lang sa earth, yung role niya as the sin offering and at the same time the scapegoat or yung asasel, natupad niya na kasi nga nilabas na siya eh. Hindi ba as a Tama. sabay nangyari. That yung Ayun. Yom Kippur o yung Day of Atonement na inaantay ng lahat ay nangyari sabay doon sa physical kasi sabi nyo nga kanina na ang Yom Kippur natapat doon sa crucifixion ni Jesus Christ kaya nga it was a high Sabbath. Oo, tama, So, tama. ang ganda nung John. timing ni God sa John, di ba? Ang ganda nung timing ni God na pinakita Maganda. niya na nag-overlap na ngayon Oo, amen. yung ginawa ni Christ sa nangyayari taon-taon sa history Mm. ng Judaism. Yan. So, ang ganda ng ang ganda ng presentation ni God din na once and for all, walang gap. Amen. Kasi nung pinako si Kristo, nangyayari yung earthly Day of Atonement. At the same time, fino-fulfill ni Christ yung lahat ng requirements ng law sa buhay Amen. niya. At the same time, yung sacrifice of the lamb. So, nag-align ngayon yung Yom Kippur ng Hudyo at yung Day of Atonement in the spiritual aspect which was actually coincided with the crucifixion Yun. ended the temple worship on earth. Amen. Yun. Di ba? Which is the Kaya may first access na ngayon. action. And Yes. access God, kaya nga masasabi ni Apostle Paul, naintindihan niya, na He seated us together with Him. Together with Him, di ba? Doon sa kanina, doon sa binasa natin sa Ephesians,
He's seated with Him at the right hand of the Father. So pag Amen. hindi mo pinaniwalaan itong tinuturo na ninyo ngayon, ipinapaliwanag, at bumalik ka sa second phase, magko-contradict siya ngayon na sabi, paano tayo Exactly. naisit sa presence ni God? Asa holy place pa lang si Jesus Oh, Christ. Wala pa siya doon sa ano. tama. Siyempre, ang palusot doon, andun din daw yung Father sa ano, sa holy place at sabay Yung silang una, papasok doon diniscuss sa natin. Grabe. pero magugulo na ngayon kasi nga ang dami ng ano yung hilot na sinabi nyo kanina. So kaya nga nung time na yon at hanggang ngayon, ang hirap ipaliwanag nitong doktrinang ito. Mahihirapan ng mga pastor, nahihirapan ng mga ordinary member, pati elder. Kasi nga, hindi nila ma-reconcile yung nababasa sa Bible. Kailangan Yes. nila ipasok ngayon ang writings ni Ellen G. White to interpret for themselves. Exactly. Whereas tayo ngayon, nung itsinantabi natin ang interpretation ni Ellen G. White at ginamit lang natin ng pag-intindi Bible. sa Biblia na Yes. nag-i-interpret ng sarili niya The at Bible lalo na alone. ngayon, marami tayong access sa Hebrew at saka Greek. Amen. Abay, nag-a-align doon sa justification by faith ng Romans Amen. Ganda, di chapter ba? 5 In na by harmony faith talaga talaga. with the Oo, in gospel. harmony ang Bible. Hindi mo The kailangan si gospel. Ellen G. White to interpret, di ba? Amen. The Bible Mm. kasi nga it aligns itself yung chain of pearls, yung treasure from the Oo, Old oo. Testament to the New Testament. Pag binasa mo, malinaw ang paliwanag na lahat ng itong pinag-uusapan si Jesus Christ alone. Ganda. Hindi kasali Yeah. ang diablo. Di ba? Ngayon, kung may Oo. first phase, second phase, at saka meron pa nung sinasabing i-blame daw yung kasalanan ng Kay pagkasala Satanas, ng tao kay Satan, scapegoat, di kasali na si Satan sa pinakabanal na atonement. Atonement. sacrifice, sa atonement. Si Which, yun Satanas nga, ang kumpleto ng atonement, actually. dati dinidepensahan ko yun pero hindi ko na madepensahan kasi nga hindi ko mapaliwanag na ano ang kahulugan at ano ang relationship ni Satan sa ating salvation. Kasi siya ang Oo magiging nga. sin bearer eh. So nung nakita ko yun, sabi ko, nako, nakakatakot pala tong doktrinang ito. Laging Anyway, pumapasok yun si ang Satanas, aking no? ay, hindi, pasok si Satanas sa day of sa atonement na ano kasi Kahit nga sisisihin sa lang Sad naman siya eh. Cory, Oo. di Pero ba, hindi may ba last time, kung tatabi mo si Ellen G. White at papaliwanag lang ng Bible, si Jesus ang sinisi sa ating mga oo, kasalanan. Siya totoo. yung scapegoat. Bakit? Kasi hindi ba, naalala ko nung araw, pagka daw naghahanap ng sisisihin, maghahanap yan ng, yun nga, Scapegoat. scapegoat. Hindi, yung mga, alam mo, mga murder cases, hindi ba? Maghahanap yan ng Panitulo. scapegoat. Oo. Na walang kasalanan, pero yun ang sisisihin. So, it makes sense na yung walang kasalanan ang dapat sisihin. Kasi nga, scapegoat eh. Hindi naman siya pumatay eh. Let's say, murder scene. Mayroong isang anak ng mayaman na gustong palusutin ng hustisya. Maghahanap ngayon yan ng walang kasalanan para ma-set free yung may kasalanan na guilty. At sasabihin, aaminin nung scapegoat, ako po ang pumatay. O di siya yung mahuhusgahan at makukulong o mapaparusahan. And ngayon yung may kasalanan, masiset free, di ba? So ngayon tayo yung may kasalanan. Pero sinong sinisi? Yung walang kasalanan. Kaso kung si Satan ang sisisihin, siya nga ang, hindi ba, father of lies, sinungaling siya. So ang mangyayari niyan, ang sinisisi natin ay yung may kasalanan na magiging scapegoat na guilty. Hindi eh. Ang scapegoat dapat hindi scapegoat Oh, nga eh. Dapat hindi yan. Kaya guilty. nga, oo. Di ba? Kaya nga, Tama. magtutugma ngayon, ibabalik ko ngayon doon sa inyong Tama. pinaliwanag. Magtutugma ngayon yung 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Sabi nga, He made Him who knew no sin To be seen. to become sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. So now, kung tatanggalin mo at babalik tayo dun sa two-phase ng SDA, babaguhin natin yung lyrics, ay yung words. He made Satan who is sinful to become the sin bearer of our sins so that we might become what?
It cannot be the righteousness of God. Kasi nga, the gospel is the righteousness of God in Christ Oo Jesus. nga. So, Yes. paano mo ngayon i-blend si Satan, who will become the sin bearer and will take away our sins, and Jesus Christ, now we will be in Him. Tama. So, hindi ko talaga ma-reconcile yun. I don't know if there are Seventh-day Adventists listening right now, and to help us reconcile yung doctrine na yon na si Satan yung magiging scapegoat na guilty naman. In fact, kailangan ni Satan si Jesus Christ. If he wants to be saved, magkaroon ng divine exchange nga. Yung sin niya, ibibigay kay Jesus, yung righteousness ni Jesus, ibibigay sa kanya. Pero never, never ko inisip yon until yung nga naiintindihan ko what justification by faith really means. Yung imputed Exactly. righteousness sa atin. So, again, Amen. lumilinaw lalo yung inyong paliwanag kasi nga Lalo, nakikita ko na amen. Tama. ito na ngayon yung paliwanag na as a layman na nakikita ko yung logic behind. Amen. Lalo luminaw, mga kapatid na Adventist, no? Kaya stick lang tayo sa Bible, hayaan natin Bible magpaliwanag, di ba? Nagmamalaki niyo na sola scriptura kayo, bakit ginagamit niyo pa si Ellen White to explain? Lalong gumugulong, lalong nahadlangan ni Ellen White ang inyong daan tungo sa kaligtasan. Itutuloy natin sa verse 14, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from the dead works to serve the living God. Yan po ang ginawa ni Jesus para sa atin. If you purify, hindi lang yung ating laman, kundi yung konsensya natin. Kasi hindi natin kaya hanggat wala tayong peace sa Panginoon, hindi po tayo matatahimik. No? Kaya po, yun ang response natin sa objection number 2, tahagya, no? Hindi ibig sabihin na dalawang kwarto, wag naman sana ganon, mga Adventist, no? Tahagya is plural in form, but singular in meaning. Sabi nga dito, the context is essential for translating tahagya, a Greek term that can refer to the entire sanctuary. Yes, hindi naman tayo tutod doon, Brother Toto. Or in individual compartment. Kaya natin binasa yung context kasi ang pinag-uusapan sa Hebrews chapter 9 is the Day of Atonement. At sa Day of Atonement, napakalaki ng papel at ito ang major ministry. Bakit gustong ipaalis sa atin ng mga Adventist scholar yung focus sa Day of Atonement? Kasi nga, mabibisto yung kanilang mga pagsisinungaling at pagkakamali. Hindi naman tayo tutol na tahagya, it can refer to the entire sanctuary. Kaya lang, ang context kasi sa Hebrew, kaya nga pinaghiwalay ng author ng Hebrew yung first section, second section, para bigyan ng daan ang paliwanag later on na si Kristo pumasok sa second section or yung tinatawag na most holy place na iniiwasan ng mga mahal nating Seventh-day Adventists. And last,